Iba dyan po ay naglilinis ng kanilang kalamansi. Kinukuha nila yan, pinipitas na po pati yung mga mura para pamulaklakin, para maglagay po ng pataba. Tayo mga katribya, may libre na tayong pataba. Ito po yon, yung ating mga hinog, reject. Nilalaglag po natin. Ito pinamimigay din naman natin doon po sa ating mga katribya na pupunta rito, napapasyal. Ay, pumitas ka na hanggat gusto mo, hanggat kaya mong dalhin. Yan. Ganyan ang kalamansi pinamimigay pagka po ang presyo po natin ay mababa. Actually, kahit na nga po mataas po ang ating pong kalamansi, pag napunta naman po dito ang ating pong katribya at gusto pong pumitas, open po itong ating kalamansian. Wala pong problema doon po sa ating mga bisita. At kahit hindi naman po bisita, kung kailangan mo po ng kalamansi, good morning po sa inyo mga katribya at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Kumusta na po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at tayo po ngayon mga katribya ay sa ating farm muli. Schedule po natin ngayon sa atin naman pong kalamansi. Kahapon ay nandun po tayo sa ating silihan. Ayos naman po mga katribya po yung ating sili. At natapos na po natin yung ating damuhin. Ngayon po ay maglalagay ng abono yung ating mga kasama doon sa ating sili para matabunan na rin po ng lupa. Ngayon mga katribya, tayo po ay minsan pang naliligayahan dahil una-una sumasagad na po sa baba ang presyo ng kalamansi. Ayan. Kapag ka po gano'n kasi mga katribya, hindi naman ibig sabihin gusto natin talagang bumaba ang kalamansi, kundi bagkus yan po ang palatandaan ang kalamansi po ay tataas ang presyo. Tandaan ninyo mga katribya, kapag ka po ang anumang gulay sumagad ang baba, iba nga ay halos hindi na po siya po ay mabili. Ayun, yung iba po doon mga katribya ay maiinip na, lalo na pagka po doon sa kanilang talong. Iba doon papatay na, gaya no nakaraan ay nag 8 pesos ang talong, 10 piso. Ay magpapaupa ka pa mga katribya ng ating pagpitas. Sa madalit salita, halos wala rin pong matitira sa inyo pong talong. Kaya yung iba po doon mga katribya, pagka po nainip, mamamatay na o papatay na ng may-ari. Pagka pinatay na po ng may-ari, tsaka po ngayon titinag ang talong. Gaya niyan mga katribya, nung bagyong Enteng, siguro marami rin po mga talong na nabaha, nalubog, mataas po ngayon ang presyo ng talong. Ngayon mga katribya, ang atin naman pong kalamansi ay mababa ang presyo. Pero ginagawa po natin, yan, hindi po natin ito sinasabay po doon sa mga kamurahan. Bawa, pipitas ka ng kalamansi, mura. Lalo pong hindi po mapapansin ang kalamansi ninyo. No, ginagawa po natin, yan, hihintay-hintay po tayo ng pagkakataon na muli pong sumingit sa pamamagitan po ng pag-uulanan. Pag nagdiretso mga katribya po ang ulanan, mambawa habagat, yan, sisingit po tayo na pumitas. Pero kapag po ganitong maganda po ang panahon, marami magpipitasan, siyempre iba dyan po ay naglilinis ng kanilang kalamansi. Kinukuha nila yan, pinipitas na po pati yung mga mura para pamulaklakin, para maglagay po ng pataba. Tayo mga katribya, may libre na tayong pataba. Ito po yon, yung ating mga hinog, reject. Nilalaglag po natin. Ito pinamimigay din naman natin doon po sa ating mga katribya na pupunta rito, napapasyal. Ay, pumitas ka na hanggat gusto mo, hanggat kaya mong dalhin.
Yan. Ganyan ang kalamansi pinamimigay pagka po ang presyo po natin ay mababa. Actually, kahit na nga po mataas po ang ating pong kalamansi, pag napunta naman po dito ang ating pong katribya at gusto pong pumitas, open po itong ating kalamansian. Wala pong problema doon po sa ating mga bisita. At kahit hindi naman po bisita, kung kailangan mo po ng kalamansi at wala kayong kalamansi, punta lang po kayo rito mga katribya po sa ating pong farm. Kahit ilang bag po na kalamansi po ang makuha ninyo, asat po yung mga reject kasi po yung verde may presyo pa naman po yan. Ayan, ay makaka-avail po kayo ng libre. Baka mamaya ayun na nagpalibre si katribya ka ng kalamansi, kahit daw ilan daw pitasin, isang truck ang dinala. Sabi, kawawa naman po tayo mga katribya. Lalo may mga bunga po natin meron rin tayong puhunan dyan. Ang ating pong pataba, ang abono na ating kinamit. Tinatanggal po natin mga katribya po yung ating hinog, dahil wala naman pong presyo ang hinog. Kasi kapag ang kalamansi ay 4, 500, ang hinog nasa 100 lang yan o 150. Kasi upang pitas mo na lang yon. Ang gawin mo na lang, sagayin mo na lang pitasin para po palitan siya ng bulaklak. Doon sa ating pong katribya na nagtanong, sayang daw ang kalamansi pagka po inilalaglag. Lalo po masasayang po ang kalamansi ninyo pag hindi nyo tinanggal po ang bunga. Tatanda ang itsura nyong kalamansi at mawawalan ka doon sa presyong mahal. Kaya marunong tayo mga katribya po magsakripisyo ng bunga, para lang po sa panahon po ng Indian mango. Pag ang Indian mango sumobra po ang baba at wala po mabili, hindi na po siya mabili, ang ginagawa po doon mga katribya, kusa na siyang nalalaglag. Yun naman po ang kanya pong pataba. Sa buong taon ng kanyang buhay na lumilipas, bunga naman ang pataba niya. Saka po yung mga dahon na nalalaglag. Kaya kasi di naman po nalalagyan po ng pataba po ito mga katribya po yung Indian mango, yung mangga. Lalo na kung nasa harapan po ng bahay natin. Kaya ang pinakapataba niya yung kanyang bunga. Kaya wala naman po mawawala kung ilalaglag po natin mga katribya po ang bunga. Ngayon kung halimbawa naman meron kayo pagbibigyan sa barangay ninyo, wala namang maraming kalamansi, gusto mo ng kawang gawa, pamahagi mo, sigurado naman pagka binibigay hindi naman po tatanggihan yan ang kalamansi, dahil kailangan yan at marami pang matutuwa sa iyo. Kasi ganun po ginagawa natin mga katribya pagka pong panahon po na halos bagsak ang kalamansi at hindi pumapansin, ginagawa natin, pinipitas po natin itong mga may kasama pong mga berde, halo-halo na yun. Saka natin binibigay po sa isang barangay o isang komunidad. Lahat po noong mga makatanggap po ng ating kalamansi, lahat sila nakangiti. Kahit na nga ba sabihin nilang mura ang kalamansi, at least maalala kung mabigyan, malaking bagay po yun sa kanila. Kasi bibihira po kasi mga katribya po ang libre po ngayon. Tingnan ninyo, daming bunga niyan mga katribya. Para po lumaki po yung pansunod, talagang sasacrifice po natin. Magpapara lang po tayo mga katribya po ng ilang linggo, aangat na po muli yan. At itong darating na October mga katribya, sa malamang po yan titinag ang kalamansi. Kung di man siya tuminag, mananatili po siyang ganun ang kanyang presyo. Pero tayo nga po ang kuwan natin, hindi tayo aasa na itong September na yan tataas pa po ang kalamansi, dahil yan po ang panahon niya mga ka-farmers. Ang ginagawa naman po natin, hintay lang, dahil marami naman po tayo pang October. Ayan, no? Isipin mong ang daming bunga ng kalamansi natin, namumulaklak pa
Sangka pa. Tinutulungan pa tayo ng mga magnanakaw na pumitas ng kalamansi natin na malalaki doon sa tabing ilog. Shoutout natin yung mga magnanakaw ng kalamansi. Papasalamat tayo sa kanila. Nalibre na tayo ng paupang pitas. Kasi kaya po natin mga katribya po nasabi po yan dahil yung ating malalaki na nakita doon yung tayo ay nag-aalaga, ngayon hindi mo na po makita. Isipin mo, walang patawad kahit mura ang kalamansi, talaga pinipitik sa tinding pangangailangan ng kanilang bisyo. Talaga pong ganon. Isipin na lang po natin, ang kalamansi natin ay nalibre na lang tayo sa upang pitas. At least hindi na po tayo nagpaupa. Huwag lang pong kaya bilhin natin sa magnanakaw, wag lang po ninyo sasagarin ng pitas. Tira nyo naman yung may-ari, huwag nyo naman uubusin. Okay, ganun lang yun. Kaya parang yung ating kaibigan doon po sa barangay Bagong Sikat, nadali rin yung kanyang kalamansi. Itinatawid naman po ng bangka. Ayun, wala pa naman na ebidensya. Kumbaga hinala pa lang o prospect. Ganon ang sitwasyon. Ganon po mga katribya. Importante lang dyan, tuloy-tuloy lang. Kung katatakutan mo ay mga hinayupak na mga magnanakaw na yan, hindi ka makakapag-alaga ng ating kalamansi. Automatic yun. Sabi nga, kapag ka mag-aalaga ka ng gulay, damihan mo na para naman doon sa magnanakaw. Kasi pagka konti lang aalaga mo, baka wala kang abutan. Baka kahit pang ulam, wala kang abutan. Kaya tsak naman na magtitira at magtitira yun. Siyempre, yung magnanakaw, pinapawisan din naman yan. Lagi nga pong kuwan yan alerto. Magnanakaw, basta't kumaluskos yun, sigurado tatakbuhan na. Magagaling po ang mga pandidig niya. Papaano yung mga marites mahuhusay sumagap ng balita? Ba, ang mga magnanakaw din, ba, mahuhusay din po makiramdam yun. Pagka may kumaluskos, automatic na may tao, nagtatakbuhan na sila. Madalas na nangyayari po rito sa aking kalamansi yan. Magagaling pa mga kabataan, kaya matutulid tumakbo hindi mo maabuta. Kasi mga kabataan yung iba, pero ibang na rin mga matatanda, kaya malalakas ang mga loob. Ito yan, dala-dala na po tayo mga katribyan na kalamanda rin. Nakuha po natin ito sa ating kalamansi. Ipantutukod naman natin ito sa marami pong bunga kagaya nito. Kaya malaki pong tulong ang ating pantukod para meron tayong pang support. Hindi ka mag-aalala na yan ay masisiklat. Dami pitasin na talaga ito Kaya pag nakita po ito ng ating magnanakaw, malalaki naman yung kalamansi ni katribya, ayaw kang pitasin. Ako na ikapipitas. Sige, sulitin nyo na habang mura kalamansi. Kaya lang, pagka mahal na kalamansi mga katribya, nakakalusot din dahil wala pong pinapatawad ang mga lupin. Bahala na sila. Tsak naman yan may mga gamit din yan, yung mga hinayupak na mga magnanakaw. Talaga wala po talagang gagawin matino sa ating mga kalamansiya. Kasi yan po ay nag-survey na, alanganing oras ang banat niya. At kadalasan niya mga katribya,
sasabayan yan yung pati yung pitas nila. Pagka pumipitas sila mga katribya, hindi ka maghihinala na sila ang pipitas sa iyo, dahil ibinubunton po nila sa kanila yung napipitas sa iyo. Yan, technique lang yan, pamaraan niya ng paggawa ng kasamaan. Kanya-kanya sila ng paraang safe. Pag nahuli, kahihiyan. Pagka hindi nahuli, tuloy ang ligaya ng mga kawatan. Kaya kami mga katribya masaya na kami. Mababa presyo ng kalamansi, okay lang. Talagang pangmasa ang presyo ngayon para lahat ay makaka-avail, makakabili. Mga mahihirap, matagal-tagal naman po ang taas ng presyo yung mga mahihirap naman ang pagbigyan natin. Kaya huwag kang malulungkot kung ang kalamansi po ay mababa po ngayon. Halos 2 buwan lang naman yan, August and September. Kaya para naman yan sa ating masa, makapag kalamansi juice. Kaya samantalahin na po na rin na ating mga kababayan na makapitas ng kalamansi. Kung available kayo mga katribya, tulungan nyo akong mamitas ng ating reject. Iuwi ninyo kahit ilang bag, pasalubong ninyo sa inyong mga kamag-anakan. Dala kayo ng inyong pong lalagyan. Meron kayong regalo, tatanong sa kanya, sa inyo saan ba ikagaling yan? Meron kaming kalamansian sa entablado. Yan. Pag hindi po kasi natin ito mga katribya inalis, lalo po sa ating po mga ka-farmers, tatanda ang inyong kalamansi, mahihirapan, at hindi po lalaki po yung inyong pansunod, yung pangmahal ninyo. Ito po kasing atin marami po tayong pansunod. Kaya sasacrifice na lang po natin yan. Talagang ipinanghihingi, ipinamimigay, awang gawa. Maganda naman yan. Sabay na rin po ang ating pagdadamo, tatanggal ng mga punong damo ng kalamandarin. Ito, yan, dami pong bunga, kakatuwa naman, nakalaylay ang bunga ng ating kalamansi. Kaya kahit sa kabila na tayo ay ninanakawan, tuloy pa rin ang pagbibigay sa atin ng bunga ng nasa taas. Sa kanila naman, ang magnanakaw lagi nangangailangan, hindi na umasenso. Kung hindi magnakaw, hindi kakain, kawawa naman. Masisikmura nila na kanilang ginagawa ng pagnanakaw, ipinakakain sa kanyang pamilya. Kaya mangyayari dyan, pati yung kanyang mga anak nadadamay sa kawalang hiyaan ng tatay sa pagnanakaw. Dahil iba naman ibinibisyo. Malay natin, baka yung iba naman merong mahigpit na pangangailangan na kailangan ibili ng gamot. Kaya nagnanakaw. O ako naman, kaysa magnakaw, manghingi ka na lang. At ikaw naman ay aking pagbibigyan. Hindi po masamang manghingi. Yun ang legal
ang panghihingi. Pero pagka magnanakaw ka, illegal yon. Buti na lang sana kung halimbawa naglilihi. Meron pong gano'n mga katribya, pagka po naglilihi, ang gusto niya nakaw, ayaw ng hingi. Kaya tanongin niyo po yung mga nagsisipaglihi. Meron naglilihi, ayaw nung hihingi sa may-ari, gusto niya na nakawin. Kaya pagka hiningi na sa may-ari, ayaw na nung hinihingi niya na yon. Bakit kaya gano'n ang paglilihi? Yan, hanggang tayo ulit ng ating baging. Yung ating kalamansi, sayad na po sa ilalim. Ang bunga, nako, nagkakatibag. Kaya ang magnanakaw, tuwan-tuwa, lagi siyang merong mapipitik. Kaya ang panalangin po ng magnanakaw sa ating kalamansi, sana lagi may bunga ang kalamansi ni Katribya, para meron tayo pantusto sa kanyang pamilya. Kaya magaling din, nananalangin din sila. Mga magnanakaw din, mapanalanginin pa rin yan. Alam niyo ba kung ano panalangin ng magnanakaw? Sana wag akong mahuli. Dahil pag nahuli, po, malaking kahihiyan. Kahihiyan sa pamilya, kahihiyan sa mga kakilala, lahat yun. Siyempre una-una sa taas, kahihiyan sa nasa taas. Maliban na lamang kung wala na talagang hiya, yung hindi na makaramdam ng kahihiyan. Okay lang mga mamimitik, araw ninyo. Ang mahirap lang din talaga yung sana mangyari sa inyo, hindi maganda, dahil hindi talaga nawawala yan, yung bumalik. Sabi nga nila, yung karma is real. Hindi man ngayon, sa mga darating. Tayo naman, di naman natin ipinapanalangin yung kanilang napapahama, kundi pa po sana magsisi, magbago ng way, para meron siyang maituro sa kanyang anak na mabuti, dahil masama ang pagnanakaw. Ngayon may lantaran po ng pagnanakaw, mga katribya. May lantarang hold up. Baka po naho-hold up po kayo sa inyong kalamansian. Tanong-tanong muna kayo. Baka hinahamon kayo ng mga ahente ng buyer netuhan ng 100. Nako, wala nang halos matitira sa inyo pong inane. Dahil ang kalamansi 4, 500. Baka may kumukuha sa inyo ng 200. Hati na kayo na mamimitas. Kawawa kayo. Kaya sinasabi natin ang presyo, para hindi po kayo ma-hold up. Pandarake. Karma is real. Ito yun. Hindi na lang, marami tayong pang October, mga katribya. Katatanggal lang natin ng baging ng mga nakakaraan. Eto na naman sila. Basa kasi
Di natin nabunot ang kanilang pinaka principal. Hanapin natin po yung pinaka principal. Yun. Para hindi na po siya tumubong muli. Pitas, pataba, libreng abono, ating kalamansi para siya po ay mamulaklak ng pang December at January. Pambapapalitan siya. Siyempre, pati rin po yung mga nawala, nalaglag at yung ninakaw, papalitan din yan ng nasa taas. Ayos. Lalaki ng bunga, oh. Para sa kalamansi, pataba niya, puro organic na yung ating abono, organic pa yung kanyang bunga. Yan, lalaki ng bunga. Pitas, share natin ang puno para meron tayong pansunod. Yung ampalayang tigaw. Ayan, ito sardinas lang ang katapat nito. Sarap na ang ulam natin. Yan, lalo na kung may mais na sariwa, ginulay na mais, lalong mas masarap. Mainit na mga katribya. Silong lang muna tayo. Ito yung bagong tanim na kalamansi nila tatay. Ayan, nag-herbicide na sila ng pandamo, kaya natutuyo na siya. Meron pa pong kulang ito na 200. Susunod na lang po natin na pag-deliver, doon na lang natin siya maisabay. Dahil po yung ating isang farm, nakikitsandaan din po yung ng natsugi doon. Yun naman po yung ating papalitan. Kaya lang siguro palipasin muna natin itong tagbagyuhan, nakakatribya. Kaya po yung nangyari po doon sa atin sa tabing ilog, first time po natin talaga na magtanim yun, at nagbaka sakali tayo, try muna natin po na magtanim. Sa gawin na yon ay awa man ng Panginoon ay marami naman po siyang buhay doon sa ibaba. Isang mistake lang na nangyayari doon sa amin, hindi namin nalagyan ng kanal po yung tabing ilog, yung mismong lagusan. Kailangan pala yun malagyan po ng kanal para hindi natutulog yung tubig. Bagamat natutuyo yung tubig doon, pero pag nagtagal din, nasasaktan din ang kalamansi. Ang kailangan pala doon, merong lagusan mula doon sa ilog. Kaya pag bumaba po yung tubig sa ilog, kasama na rin siyang bababa yung pati doon sa may bana, mabubuhay yung kalamansi. Kaya next po na matapos po natin po yung pag-aalaga doon sa ating pong sili, yung ating pong kasama, yun naman po ang magiging next project po naman natin. Para po noon, karoon man po ng habagat o yung bagyo, tumas man po ang tubig, pagbaba niya, continuous na dire-diretso tubig po sa ilog. Hindi na po matutulog dun sa lugar na yon na mababa.
Ayun, kaya yun po, naikukuha lang po natin sa inyo yung pong ating experience para no, sa lugar na ibig po ninyo na magtanim ng kalamansi, pwede po yung paupuan o yung tinatawag po natin na yung paumbok na pagtatanim. Gagawa tayo ng kanal doon sa pagitan para ang lahat ng tubig doon po siya pupunta. Para at least po noon mga katribya, hindi po mamamatay po ang inyong kalamansi. Tapos, siyempre, importante po dyan mga katribya po yung ating pong pagdadamo na ating pong maakuwan po siya. Malaman at mabantayan din siyempre sa mga baging para hindi po siya mamatay. Ngayon po yung ating kalamansi ay masaya po tayo dahil mababa po ngayon. Pag sumagat po mga katribya po ang baba ng kalamansi, continuous na po yan na pag-angat. Kaya isa po yun na good news. Malamang natin sa by October tuminag na ang ating kalamansi. Sige po mga katribya, mangilan po tayo kaya wag po tayo malulungkot kung halimbawa na tayo mga katribya po ay mababang kalamansi, babawi po tayo. Payan po ay presyong masa naman po yan. Sa tuloy lang po ang ating pong pag-aalaga. At lalo kung meron kayong mga pansunod, ayun naman po ang ating matiyatsyempohan. Importante, tuloy-tuloy po ang bunga. God bless po sa inyo lahat mga katribya. Kita-kita lang po tayo po bukas. Bye bye.